Big ka. Oo po. Kasi may pupuntahan din sila. Okay. Kaya sinatid na din. Nagde-date sila. Ay, hindi na, may bibilin lang. Pagkain nung aso. Anong aso nyo? Dun, halo po yun eh, may halong husky dun sa Trinidad. Pupunta din sila dun sa bahay sa Trinidad. Kasi meron din kaming aso, Shih Tzu nga. Shih Tzu po, maliit. Mga maliit. Yung dun malaki sa amin. Yung bagong anak, may anak na 5. Hindi na pagkain. So, kumusta ka na? Okay naman. Okay lang? Last day na. Kaya kailan may turo ko ngayon sa iyo yung mga proper parking. So ituturo ko sa iyo yung mga procedures, yung mga yung mga reference point. So pag nagawa mo na yan, ulit-ulitin mo na lang. Ulitin na lang. Isang pinakamahirap na parking sa iba, akala nila mahirap, pero madali lang actually, yung parallel parking. Oo, yung parallel. Yung sa Session Road. Yung magpapark ka in between. Di ba may diagonal din, meron yung palikod, yung paharap. Yung ito, yan, parallel parking yan. So ano idea mo para may pasok dito yan? Kunyari, ikaw sa ngayon. Yung napapanood ko sa sa video, yung kunyari yan, yung sabi, lalagpasan mo ng konti yung sakyan, tapos dapat pag nakatapat na yung side mirror niya dun sa parang part dito. Tapos parang may kita mo yung side mirror mo yung kalahat, parang malalagpasan mo ng parang yung hanggang sa may gulong ata ng sakyan, pwede ka nang mag-welta palikod para makapasok ng parang explanation. Medyo technical yung doon. Combination yata ng kwan yan, ng dalawang parking na idea, yung tatapatan mo yung something na gano'n. Actually, parang dalawa ata yun, yung dalawa kasi yung nakapagitan, kung bakante mas mabilis lang ata. So ituturo ko sa iyo niyan mamaya yung procedures, okay? So dalawang klase ang parking, isang perpendicular, yung style ng SM, yung patras. Hindi ko na yung itsura ng parking sa SM. Kunwari magpapark ka sa mga parking slot, di ba meron yung patras, yung uso yung nakalabas mo. Yes, okay, yun yung perpendicular. Perpendicular, reversing. Meron din yung isang klase ng perpendicular facing the wall. Ano pong mas madali? Okay, yung nose in na sinasabi, mauuna yung uso. Depende yan kasi sa space eh. Okay, so pag nasa mall ka kasi, kailangan eksakto lang yung kabig mo. Okay. So meron tayong procedures dyan, meron tayong mga reference point na ituturo ko sa'yo mamaya para at least konting kabig ka lang habang umatras. Okay. Kasi i-maximize mo yung space sa gilid kasi normally di ba sa mall limited yung space. Kumbaga magkatapat yan eh, doon ka lang magbo-welta sa gitna eh. So ganun siya, so i-maximize mo yung space. So bibigyan kita ng mga pointers kung paano natin i-execute yan mamaya. Sana magawa ko ng tao. Kasi iba nakikita mo yung hindi mo na mabuksan yung pintuan mo dahil sobra silang nakapark sa kabilang sobrang side. matikit. So normally pag sa mga malls, meron kasi yan, di ba yung mga white line? Yes. So magpapark ka in between. Dapat alam mo siyang kunin, gagamitin mo yung mga references, especially ngayon, kunwari, magpapark ka patras. Kailangan mong tingnan yung mga side mirrors mo yan. Magiging familiar ka dapat sa itsurang distance. Kaya sabi ko sa'yo, di ba itong mga side mirrors natin sinungaling yan. Hindi yan accurate. Pero magiging basis lang siya para maging reference point mo. At least makita mo lang siya. Kaya sooner or later magiging familiar kasi itsura ng mga nasa side mirror mo. Kasi pag tinitignan mo yan, parang late eh. Di ba? Hindi siya accurate na image. So yan, pag-aaralan natin yan mamaya. Tapos tuturo ko rin sa yung parallel parking. So ang parallel parking, magkabisado mo na yan. Kasi sa ibang bansa, nung nag-test kami na yan, kailangan 3 moves lang. Pag parallel parking? 3 moves lang dapat yan. 3 steps. Okay? Kasi lilipat. 3 steps lang yan. So kaya pag nakuha mo na yung 3 steps na yan, papractice mo na lang yan. So normally yung mga iba na nahihirapan dyan, unang-una kasi yung positioning mo eh. Dapat, di ba dalawang kotse yan? Ang magiging basis mo or magiging reference point mo yung pangalawang kotse sa harap, hindi yung una. Okay. Pangalawang kotse, doon ka tatapat. So papakita ko sa mamaya yung distance. Okay. So positioning pa lang yan, dapat nakaparallel ka sa gilid ng kotse. Otherwise, pag nakatagilid ka,
may hirapan kang pumasok. Okay. Ang pwedeng mangyari dyan, either nakausli, nakalabas yung puwet o nakalabas yung harapan, ganun. So meron yung proper distance dapat sa tatapatan mo sa kanan mo o kaya sa kaliwa. Kasi ang parallel parking, dalawa yan, either dito sa side o kaya dito sa kapila. Okay. Pwede kang umatras. Same principle, same procedure yan na pwede mong i-apply. Okay. Kahit nasa kabilang side yan o kaya sa kabilang side, ganun. So Mark, ito papakita ko sa'yo, nakita mo yung nakapark na yan, yung Apo. van. Huwag mong gagawin yung ganyang Oo, parking. mali nga. Diba? Yung nakaharap siya dito, Oo. kasi counterflow siya eh. Oo, tama, diba? tama. Dapat doon naka... Yes, tingnan mo, di ba? Ganun, maging observant ka dapat. At least ito, Ito tama. correct. Oo, kasi doon siya nakaharap. Oo Pero, nga, no, mali yun. pero ito mali siya pa rin ha, kahit kasi di naman, kasi di naman di parking. parking area. Oo. Oo. So, Pero hindi siya naka-hazard, di pa, naka-ano lang. di pa naka-hazard. So marami kang makikitang kulang. Oo. So, kagaya sinasabi ko sa'yo, yung klase ng driver na yan, anong klase yan? Magaling lang. Galing lang. Oo, pero hindi marunong. So makikita mo talaga dyan yung mga level ng skill or knowledge ng mga drivers, the way na ini-execute nila, the way na pinapatakbo nila, the way na pinapark nila yung sasakyan. Doon pa lang malalaman mo na yung hindi niya alam. Di ba? Ganun yun. Kasi kunyari yung sa kanina, di ba yung van nakaharap sa Ano atin? ka? If ever na masagi siya, wala siyang kalaban-laban. Oo. Kasi pwede nating i-contest na Mali talaga siya doon. wala ka sa linya mo, out of pan ka, out of lane ka, naka-counterflow siya, di ba? So ganun, so i-consider mo rin yung pumihinto ka sa mga ganyan. Kaya ka nakakalungkot pag tinignan mo yung driver, tingnan mo ang tanda-tanda na, di ba? Oo. Kumbaga nagkaedad na siya ng Kaya ganyan, na, hindi pa rin niya alam. Alam yung tama. Oo, di ba? So Bagay. Tama. ganun talaga. Kagaya na sabi ko nga sa'yo, wala kasing nag-guide sa ating lahat dito sa pagdadrive. Sometimes natuto ko lang on your own. What if mali yung natutunan mo? Natuturo din. Oh, what if mali yung pinapractice mo? Gaya ka sa ganito, kaya ganyan. O ginagaya-gaya mo nakikita niya pero alanganin. Kaya sabi ko sa iyo, all in the Philippines, marami tayong mga nakikita mga hindi dapat. Pero pag nasa ibang bansa ka naman, ang bait-bait sumunod. Kailangan mong sumunod, otherwise mabibigyan Oo, ka ng sila yung violation. Oo, sa fine. ganoon. Ayan, pakiramdaman mo, nakikita mo. If ever na di siya nagsisignal light, tingnan mo yung gulong niya sa harap. Sa harap? Oo. The moment na pumasok yung gumalaw yan, alam mo nang gagawin okay. niya. Oo. Kasi mauna naman. Oo. Yung pag gumalaw-galaw yan, alam. Kasi sometimes hindi sila Hindi nagsisignal light. nakapag-signal light. Oo. Pero tingnan mo kanina pa nagsisignal light, Oo nga, pero nagbibigyan hindi ko. siya maka... Ayaw naman niya pumasok, di ba? Kumaliwa. Ayan, sige, pasok ko Ayun. na. Pasok na rin siya. Ang mga ganyan, mga driver na magagaling lang. So marami kang mapapansin pag ikaw yung nag-aaral ng driving. Especially pag open-minded ka, pwede mo ikuan kung ano ba, tama ba yung ginawa niya. Kasi sometimes pag hindi mo alam, akala mo normal lang. Pwedeng gayahin. Oo, ganun. pwedeng gayahin. Di ba? Which is yun nga, pag mali na yun ay program sa mind mo, yun na, mali na. Ayun talaga. Magiging habit mo na yan. Oo, tama. Hanggang sa pagtanda mo, hanggang sa hindi ka na makapag-drive. Yun na, ano na nangyari. Kasi marami kong kilala, ganyan eh. Hanggang sa hindi na sila nagdadrive, matatanda na sila. Hindi na nakorek. Hindi na correct. Pero feeling nila magaling sila mag-drive. Magaling lang. Pero yung knowledge, yung karunungan, wala. Meron pa nga ako sa kakilala, kaibigan ko pa. Matagal na nagdadrive ng taxi, matagal na nagdadrive ng van. Tapos one time, nabalitaan ko siya. Nakwentuhan ko, Brad, na-aksidente ako dun sa Pangasinan. Bakit ano nangyari? Kasi yung sinusundan ko, biglang huminto eh. Evan yung dala-dala niya. So in other words, nabangga niya. Tapos sisisi niya. Bigla kasing huminto. Diba? Sabi ko naman sa loob-loob ko, kahit na huminto yan, kahit na kasalanan niya, kasalanan mo pa rin. Kasi wala kang proper distance eh. Diba? Kasi ganun tayo mga drivers, dapat nakafocus ka sa harap. Diba? Hindi naman tayo lang nakafocus sa likod. Although pag driver ka, Mark, nini-scan mo rin yung surroundings. Oo, nakamonitor ko sino nasa likod mo, sino nasa tabi mo.
Tapos, every time na nakita mong umiilaw-ilaw na yung brake lights, slow down ka na rin. Okay. Kasi warning na yan ito, pag Sila umilaw, slow down. nag-slow down na sila. Ibig sabihin, mag-slow down ka na rin. May kakilala din akong ganyan. Nirecommend ko pa siya na para maging family driver. Okay. Eh, ang complaint nung amo niya, na nahihilo sila palagi pag siya nag-drive? Oo. Paano pala yun? Paano, Kasi ano yung mali na ginagawa niya? Ba't nakakahilo? Nakakahilo. Kasi ang maling technique niya, hindi siya marunong mag-drive ng smooth. Hindi siya marunong mag-brake ng smooth. Okay. So for example, Parang ito, sharp brake siya. palagi nagsha-sharp braking. For example, itong nasa harapan natin, bigla nag-slow down. Hindi pa rin siya nagpipreno. Kung kailan malapit, saka siya Saka siya magpibrake. magpipreno. Oh. So ang tendency niya, masusubusog. Oo. Eh habit na niya yung ganun. Kaya nga sabi ko, pag nalaman mo na yung proper, yung procedure mo in driving, huwag mo nang gagawin yung mga yan. Kasi yan yung mga, siyempre, yung meron ka side comment, for example, sa mga kakilala mo na, ay, hindi na ako sasakay dyan. Oo, kaya pala yung iba may ganun na ayaw, may mga pag nagda-drive daw nakakahilo, ganyan. Oo. So sila hindi na sila na-correct. Sa ulo. Correct, oo, tama yan. Kaya nga sabi ko sa'yo, sa driving, kailangan mo ng proper skill. Skill ito eh. Kaya maganda yung smooth ano lang talaga. Yun yung advantage ngayon. Kasi nga, nakita ko yung difference. Kasi nagsimula din ako mag-drive ng taxi. O, nasubukan ko rin mag-drive ng UV Express. Iba-iba yung skill dyan. Okay. So sa taxi driving, kailangan mabilisan ka mag-transport para makakuha ka agad ng pasahero mo. Tama. So wala na silang pakialam kung ano man yung pwedeng mangyari sa likod na gaganyan-ganyan, ganyan-ganyan. Meron nga akong kaibigan din, sumakay ako sa taxi niya. Ako mismo, masuka-suka, hindi ko lang masabi. Eh? Pero matagal na nagdadrive yung mga yon, mga 10 years, 15 years na. Pero ganun pa rin. Ganun pa rin. So, ibig sabihin, hindi na sila nagbago, hindi na sila natuto. Naging habit na nila. Kaya nga pag itong nakaupo dyan, Mark, ang una mong papansinin, kumbaga sa aeroplano, di ba? Sinasabi ko palagi, madali lang magpalipad ng aeroplano kung tutusin, Mark. Ano to ba? Oo, alam mo kung bakit. Kasi bago ka maging piloto, katakot-takot pa yan na lecture, theories. Tapos pag medyo pwede ka na magpalipad, di ba? Mag-assimilation muna kayo. Simulation. O, ilang buwan yan o ilang weeks. Pagkatapos yan, pag magpapalibad ka na ng actual, gagamitin nyo muna maliliit na aeroplano. Maliit naman. Hanggang sa palaki ng palaki, domestic, bago ka maging international pilot. Ang kagandahan nito, pag piloto ka, pag tatakbo ka na, di ba solo mo lang yung runway? Solo mo nga lang, wala kasi kasabay. Wala kang kasabay. Ang gagawin mo lang, papaabanti mo lang, papabilisin mo lang, kaya then later madali on, lang. take off. Bagay. Oh, Pag diba? nasa taas ka na, may autopilot Correct, na. di ba? From point A to point B na yon. Ang next na problema ng piloto, yung landing. See, dalawa lang yung concern niya. Smooth landing dapat. Correct, dapat inamamaster nila. Ngayon, ganoon din sinasabi ko sa driving. Kung maintindihan yung concept ng driving, mas mahirap pang ang driving eh. Bakit? Nagpa-practice tayong ganito, ang dami mong kasabay. Oo nga eh. O di mo alam kung sino dyan yung mga matitino. May obstacle. O sino dyan yung mga barumbado, yung mga reckless. Di mo alam. Kaya kailangan aware ka, extra cautious ka dapat. O di ba? Kagaya, papatakbo tayo, tinuturo ko sa'yo, hindi mo kailangan na arangkadahin ka agad-agad. Kasi for example, meron kang mga pasahero na medyo may edad na, okay, mga bata. Medyo sensitive sila, madaling mahilo, madaling matapon yung hinahawakan, umiinom, galing kayo ng drive-thru. So lahat ng mga yan, i-consider mo. So dapat, i-practice mo, once the moment na nag-drive ka na, ikaw na yung nagmamaneho, yung pag-arangkada mo, gradual, smooth lang. Huwag yung bigla mong bibiritin. Meron mga ganun, feeling nila, pogi sila. Kaya na yun. Diba? Yung tipo ba na nagpapakitang gila. Sabi ko nga sa'yo, Mark, pag mga ganung bagay, hindi ako nai-impress. Pakita mo sa akin kung gaano ka ka-safe mag-drive para ma-impressed ako. Kasi kung papakita mo ako na mabilis, kaya ko rin gawin niya. Tama naman. Lahat kahit sino pwedeng gawin, tapakan mo lang sa eliminador, di ba, accelerator, diin mo lang yan, bibilis na kayo. Di ba? Ang problema, kaya mo bang kontrolin pagdating dyan sa aksidente? Remember, ang aksidente is split second lang. Hindi mo naman pwedeng sabihin, ay sorry po. Bangga ko na, di ba? Wala na, hindi ka na pwedeng mag-sorry. Kaya nga ngayon pa lang, sabi ko nga, dapat ang mindset natin, always defensive driving, tapos yung proper attitude, may disiplina ka sa pagmamaneho. Kasi, for example, kagaya mo ngayon, di ba? Ngayon ka pala magsisimula mag-drive. Kung bibigyan pa tayo ng Panginoon ng 50 years, 60 years na mabuhay, ibig sabihin, meron pang 50 years to practice. O,
di ba, along the way, kasi ang driving, wag kang hihinto. Oo. Yung iba kasi humihinto na eh. Humihinto na nila nag-drive. Oo, kumbaga yung... Kasi skill nga siya dapat nahuhun nga. Oo, kasi yung iba, porque na marunong na sila, okay na ako dyan. Bahala na. Eh what if mali yung ginagawa mong practice? Kaya nga mayroong mga reckless. Oo. Ngayon, pag nag-drive ka na later on, kung gaano ka kagaling ngayon, mas magaling ka bukas. Ganun dapat ang goal mo. Kung gaano ka, Mindset. kung gaano ka ka-safe ngayon, dapat mas safe ka bukas. See? Ano nangyayari sa kanila dito? So yan, kung sabi ko sa iyo sa driving, anticipate mo na. Oo nga. Diba? Matras siya no. Kung baga bigla siyang huminto, yung tipo ba na bumobelo, tapos hinto ka sa gitna, hindi niya kinukonsider na may sumusunod sa kanya. See, yan na yung part na sinasabi ko, safe or not safe, not safe. Not safe nga. Diba? Lahat Ganda yan. safe distance. Oo, palagi kang mag-create ng safe distance mo kasi hindi mo alam kung anong nasa isip ng nasa harapan. Baka bigla yung tumigil, di mo mag-signal light, which is nangyayari. Kasi yung mga klaseng ganyan driver, yan mga kulang sa training. Natuto lang sila ng konti, okay, akala nila okay na. Okay na. Wala silang concern sa ibang mga motorista. Ayun, mahirap. Oo. Kaya nga sabi ko sa iyo, pag defensive driver ka, always anticipate kung ano yung gagawin yan. Always be ready. Always be prepared kung ano gagawin mo. Kaya nga pag meron kang mga sinusundan na ganyan, huwag kang dedicate unang-una. Lumayo ka, keep distance. I-apply natin yung 2 seconds sa poste, go. 1, 2, 3, 4 and a half. 4 and a half. Diba, layo. Kaya the moment na nag-break yan, kita-kita na natin. So magbe-break ako dito, layo ng distance ko. Kaya safe na safe tayo if ever. Diba? Yung iba kasi tumututok eh. Diba? Oo, yun nga yung iba. Kaya Lalo pag yung mga nagmamadali. mapapansin mo talaga. Nagmamadali nga siya, tapos biglang nabangga. Di yung Kaya pagmamadali wala niya, lalo din. siya natagalan. Tama na. Kasi regluhin mo yan, lalo na kung ikaw yung nakabangga. Kaya ang driving talaga kailangan ng proper discipline. Discipline and knowledge. Ngayon, kung wala kang discipline, wala kang knowledge, kakabang ka. Diba? Kung wala kang kaba, ang labas, reckless. Ang lakas ng loob eh. Diba? Ang lakas ng loob, mali-mali yung ginagawa niya. Tama. Kumbaga mapapansin mo, siya lang yung naiiba. O, diba? Meron siyang mga moves na siya lang ang may alam. So naiiba siya. Reckless siya. Ito mo ang tandaan ng driver. Diba? Tandaan ng driver. Tandaan ng driver pero hindi basihan sa edad, hindi basihan sa katandaan. Mas maraming, mas magaling experience. Correct. Kahit na mas bata ka sa kanila, kung mas marami kang alam, laking advantage. Sa bagay. Di ba? Advantage mo yun. Kaway-kaway lang. Yung ba yung kahapon ito? Hindi, iba. Iba. O yan, sinasabi ko, o di ba? Grabe. Kita mo? Kasi Kaya nga, papaliwanag ko lang sa'yo kahapon yun, di ba? Hindi safe. Pag siguro mabilis yung takbo mo doon, Oo, matatamaan mo. Kitang-kita mo naman. Ang bilis pa nung napunta sa Bukas nang niya. slow down yung pag-open. Dapat bago ka mag-open, silipin Sisilipin mo mo muna. nga Okay, tingin ka muna. muna dito. Babae. Oh. Matanda na Yung din. sinasabi ko sa'yo, ay babae kasi. Oo So nga hindi eh. excuse. Pero dati hindi pa din gano'n. Oo, kahit na babae ka, gawin mo yung tama. Kaya nga Kaya sabi ko, nga. yan. Oh, kita mo na yung mga nakita natin. Kaya nga. Yan sinasabi ko sa'yo, always be a defensive driver. Alerto ka. Kahit na ganito, hindi pa rin safe. Hindi mo alam kung ano pwede mangyari. Oh, mamaya may tumatakbo pala dyan. Okay. Lalo na pag sa real highway na, naku, mas Oo. marami na doon. Kaya nga, di ba may kasabihan, speed kills. Totoo yan. Tama naman. So, maintain mo yung proper speed mo, yung manageable ba. So, kagaya ng sabi ko sa iyo, 'di ba? Tatlong bagay ang dapat mong mapakinabangan pag defensive driver ka. Kumbaga, yung advantage mo. Number 1, it will save time. Kung walang danyos, wala kang aregluhin. Second, it will save money. Third, it will save lives. Tama. Yun yung mga isipin mo. Kaya yun ang mindsetting mo dapat pag defensive driver. Yung mga yan, yung mga consequences.
mga iba, sige na, ang bahala. Tapos mamaya, Dapat one step ahead talaga yung oo. iisip mo. Ganun din sa yung nabanggit mo yung one step ahead. One step ahead din dapat titingnan mo direction. Tama. Nakatingin ako dito, tumitingnan ako sa taas. Sa Oo. advance. Para na-anticipate ko kung anong meron doon. Malayo pa lang. May tao na Oo. drive din natin. Buhat eh. Ayan, mukhang, Ay, hindi. mukhang nagdadrive. Pero parang mag-isa na lang. Di ba naka-hazard siya? Oo nga, naka-hazard. Lahat nag-blink. Hindi naman natin alam kung nasiraan siya. Gumagalaw siya eh. So mukhang meron siyang ginagawang kababalaghan. Maaaring nagda-driving lesson. So sabi ko sa iyo, pag magda-driving lesson ka, huwag ka na mag-hazard. Much better lagyan mo na ng karatula yung likod mo na student driver. Please be patient. Okay. So Mark, ito yung last day natin. Oo nga po, alisin ko muna yung jacket. Oo. Mainit. Alamig kanina eh. Tuturo ko sa iyo ngayon yung mga dapat mong malaman sa parking. Ayan, ang bilis. Kasi napaka-importante ito, Mark, dahil kahit na magaling ka na mag-drive, abante, atras, hindi ka naman marunong mag-park. Oo nga, wala din. Wala rin. Hindi mo pwede iwan yung sasakyan. Oo, kasi meron mga ibang na ganyan, Doon hindi lang. marunong mag-park. Sir, makilagay mo. Sige, lagyan mo sa likod. Okay. Thank you.